Bukas ang Malacanang na mas bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure para sa mabilis na pagtukoy sa mga nasa likod ng maanomalyang flood control projects. Pero sa ngayon, git ng palasyo, maganda pa ang takbo ng investigasyon. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, maayos na gumugulong ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Sabi ng Malacanang nakahanda ang gobyerno sakaling umabot nga sa 200 individual ang posibleng masangkot at makulong dahil sa katiwalian. Posibleng umabot sa 200 individual ang makakaladkad sa flood control scandal. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Ang tanong, handa kaya ang pamahalaan sa ganito karaming posibleng makulong dahil sa katiwalian? 200 lang talaga. Tingnan po natin kasi hindi pa naman po tapos yung investigasyon. Kung ganyan, sa tingin niya, na-estimate niya, ready naman po ang gobyerno kung sila ay dapat na makulong. Tingin ng DILG sa susunod na 3 linggo, inaasahan ang pagsasampa ng kaso o indictment. Ayon sa palasyo, Hindi po naman ang pangako ng ICI na magkakaroon po ng mabilisang pagsasampa ng kaso. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang. tiniyak ng Malacanang na tinututukang mabuti ng ICI ang paghahabol sa mga nasa likod ng korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Sa ngayon, hindi pa anya kinakailangan baguhin o dagdagan ang mandato ng komisyon. Kasunod ito ng apela ng higit 30 grupo ng mga negosyante kay Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Bigyan ng full legal authority at independence ang ICI para mas mapalawak ang saklaw ng investigasyon at mapabilis ang pagtukoy sa mga nasa likod ng maanomalyang flood control projects. Kung may igaganda pa, hindi naman po ito sasarahan ng pinto ng Pangulo. Pero sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang tinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Kaugnay niya, nanindigan ang palasyo na hindi kinakailangan buwagin ang Department of Public Works and Highways sa harap yan ng panawagan na i-abolish ang ahensya dahil sa pagkakasangkot ng ilang opisyal ng DPWH sa korupsyon. Hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Angelique, nasa 2,000 posisyon ang inaasahang mababakante sa DPWH at ayon sa Malacanang dapat matitino at may integridad ang mga susunod na tauhan ng DPWH. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Yes, Clay, dun sa binabanggit ng mga 200 na maaaring makasuhan ng ICI, meron ba diyang mga pangalan ng mga politiko o mga pribadong individual ang mga ito? Angelique, walang nabanggit ang Department of the Interior and Local Government pati ng palasyo, pero natatandaan natin na nitong mga nakaraang linggo ay nagrekomenda na rin ang ICI na kasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at ilan pang opisyal. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.